Welcome back to my channel, Ramier Boulder. Ano ang tingin mo sa relasyon ng Pilipinas at China sa ilalim ng pamumuno ni Duterte? Ano po? Yan po ang malaking katanungan na dapat nating masagot, ano? Kasi sa ngayon, ang relasyon ng Pilipinas sa China sa panahon ni Bongbong Marcos ay malabo pa sa tubig na may halong putik o malabo pa sa alkitran. Ano? Pakinggan po natin ang balita nitong Bilyonaryo News. Ano? May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Bronner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile. Alam mo, sa totoo lang, tama lang naman si Bronner eh. Kasi inaapi tayo ng China. Hindi kagaya ng mga Duterte, yung mga ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga mangingisda ngayon ay ginagawa rin naman nung panahon pa ni Duterte. Pero mayroon ba silang sinasabi tungkol sa China? Tinutuligsa ba nila ang ginagawa ng China nung panahon ng tatay niya? Hindi. Bagkus nakikipagkaibigan pa sila. Kasi ang tanong ganito eh, kung totoong kaibigan natin ang China, bakit tayo inaagawan ng teritoryo? Ano? Bakit ang mga mangingisda natin at ang mga barko ng BIFAR, bakit tinitira ng water cannon? Bakit hinaharas ang mga mangingisda? Kayo ba, mga Duterte, nagsalita ba kayo doon sa mga pangyayaring yon? Hindi ko kayo naringgan. Lalo na yung tatay mo, Pulong Duterte. Nakikita nyo ang pamtatarantado ng China sa mga mangingisda natin. Pero kinakampihan nyo pang China. Mas mabuti pa ang China sa inyo. Oh. Tama lang ang ginagawa nitong mga sundalo natin. Ha? Na pinagtatanggol yung ating mga mangingisda. Ipinagtatanggol yun na ating exclusive economic zone. No? Na yan po ay napanalunan na natin sa UNCLOS. Ha? Bakit hindi nyo nagawang ipagtanggol yung ating mangingisda nung panahon ninyo, nung panahon ng tatay mo? Tapos ito ka ngayon, nagsasalita ka ng ganyan. Maka-China ka kasi, no? Kaparis ka rin ng tatay mo. System. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Sino? Kalukuhan yung sinasabi mo, Pulong Duterte. Ganun-ganun na lang ba yon? Na gaganti ang China? Ano bang ginagawa natin sa China? Sila nga itong nangaharas sa atin. Tingnan mo. Ang nakalagay dito, tingnan mo. Basahin natin. So, this is our defense now. Staring in America. Even though it's very obvious that the Filipino can always be burned by the hatred abroad. Huh? So, is this now our idea of defense? Showing off for America even if it's clear that Filipino will be the first to burn from another nation relation.
Ang pinagsasabi mo, hindi ka tanggap-tanggap ng mas marami, ng mas nakararaming Pilipino. Natanggap lang yan yung mga DDS na kagaya mo. Okay? Ano raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner, ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Kung national security Saan mo naman nakuhang yungib yang pinagsasabi mo? Ano? Pulong? Duterte? Ha? Napakawala eh. Napaka out of the topic yung sinasabi mo. Ang layo-layo sa totoo lang. raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa, mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi Bakit kayo nung panahon nyo? Hmm? Alamin mo. Oh, Pulong Duterte. Wala bang nangurakot sa inyo nung panahon nyo? Hindi mo nga masagot-sagot yung 51 billion na ano mo sa yung location mo na 51 billion. Pinatunayan na ng DPWH yan na nakakuha ka ng 51 billion sa distrito mo. Biro mo, napakalaki nung panahon ng tatay mo nung siya pa ay presidente, no? Ikaw ba naman ang makakuha ng 51 billion, ba? Kakaiba yon. Hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ng publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Yung mga panahayag ni Pulong Duterte, ano ito pahayag ng mga taong napipikon. Hindi naman talaga ito, mga pahayag lang ng gawa-gawa, ng imbento ng sariling pag-iisip mo. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China. Tama. Ang China po ay binubuli ang mga Pilipino. Pero ano ka? Imbis na kampihan mo ang mga Pilipino kung ano-anong pinagsasabi mo. Ano? Nakakampi ka pa sa China. Ang linaw-linaw naman eh. Ha? Na yan mga tono ng pananalita mo, Pulong Duterte, ay isang maka-China. Ano? Dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Tama. Nung hinaharas ba ang mga Pilipino nating mangingisda at saka yung mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito, yung BIFAR, na barko ng BIFAR, tinitira ng water cannon hanggang sa magkabasag-basag yung mga magkayupi-yupi at magkabasag-basag yung mga salamin. Hmm? Mayroon ba kayong sinabi? Tinuligsa ba ninyo ang mga ginawa ng China sa atin? Kinakamkam nila ang ating teritoryo. Ano bang nasabi nyo? Wala. Pinagtanggol nyo ba ang Pilipinas? Hindi. Nananahimik lang kayo. Ha? Mga Duterte. Di ba? Tapos ganyan sasabihin mo. Parang hindi ka Pilipino. No? Magpalit ka na ng pangalan mo. Gawin mo na lang ng si. O kaya, magpapalit ka na lang ng pangalan. Magpapalit ka na rin ng nationality. Gawin mong Chinese. Pumunta ka dun sa Beijing, doon ka na lang tumira. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Tama, katotohanan lang yan. Doon tayo sa tama at katotohanan. Hindi kagaya nyo, nabubuhay kayo sa kamalian. Oh. Raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA.
na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks, panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron Ayan nga. Oh, mayroon ba? Mayroon bang bago dito? Panahon pa ng tatay mo. Ganyan ang ginagawa nila. Hanggang ngayon. Nung ginagawa nila yan nung panahon ng tatay mo, mayroon bang nasabi yung tatay mo? Mayroon bang nasabi yung dating presidente? Wala. Bagkus nakikipagkaibigan sila sa mga tukmol na mga Chinese na yan. Inaapi na tayo, sila pa kinakampihan nyo. Ibang klase kayo, mga tao kayo. Hindi kayo Pilipino. daong isinusugal ang buhay ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Tama, ipinagtatanggol mo lang ang China. Sapagkat malinaw pa sa sikat ng araw na kayo, mga Duterte, ay maka-China. Maka-China. Obvious. Di ba? Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na Tama. tumama sa administrasyon ni former President Kasi ganito ang nangyari nun. Wala sanang gaanong infected dito ng COVID. Ang ginawa ng tatay mo at saka nitong Secretary Duque, pinapasok nila ng pinapasok yung mga taga China. Di ba? Pinapasok nila hanggang sa makapasok yung natatandaan ko yung babaeng galing ng China na nagkalat dito. Simula nun, andyan na, nag-spread na dito sa Pilipinas yung virus na COVID-19. Dapat nga kayo na lang ang na-infect nung virus eh. Hindi na lang yung mga Pilipino na wala namang kinalaman. Kayo dapat kasi kayo ang hindi nyo binigyan ng pansin yung mga babala. Bagkos pinapasok pa ng tatay mo, pinayagang pumasok yung mga taga-China na para magkalat ng virus dito. Di ba? Rodrigo Duterte, ama ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, Tama. Ang itinutulak nyo lang kasi yung mga naratibo ng China para sa kanilang kapakanan. Di ba? Para sa kapakanan nyo, mga Duterte. Hindi kapakanan ng buong bansa. Hindi kapakanan ng mga Pilipino. Oh. Tama lang itong ginagawa ni Bronner at saka ng mga kanyang mga kasundaluhan. Dahil sila pro-Filipino sila, pro-Philippine sila. Hindi kagaya mo, kagaya ng mga Duterte na pro-China kayo. binalik niya ang tanong ni Duterte, sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Ikaw, kayo, mga Duterte, sino ba talaga ang pinagsisilbihan nyo? Di ba? Sino? O ano sa tingin mo ang relasyon ng Pilipinas sa China ngayon? Nung panahon o kaya nung panahon ng tatay mo? Oh? Yan ang iiwan kong salita sa iyo ay katanungan. Okay? Okay mga kaibigan, hindi ko na po palalawigin itong aking vlog. Marami pong salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Marami pong salamat
at mabuhay po kayo.